Puspusan ang pagpapatupad ng Environment Management Bureau ng DENR sa Extended Producer Responsibility Act of 2022. Dito inatasahan ang mga kumpanya na maging responsable sa tamang disposal ng kanilang plastic packaging waste. Ang mga basurang ito ang naiipon sa mga estero at iba pang daluyan ng tubig na nagre-resulta sa matinding pagbaha. Yan ang ulat ni Elijah Canlas. Iniulat ng Environmental Management Bureau o EMB ng DENR na umabot na sa 61 hanggang 65,000 na tonelada ang basurang nililikha ng bansa kada araw na patuloy pang tumataas dahil sa population growth, urbanization at pagbabago sa consumption patterns. Ayon kay Attorney Janice Regoso Pamit, Regional Director ng EMB-NCR, hindi lamang dami ng basura ang hamon, kundi ang tamang pamamahala nito mula segregation hanggang final disposal. Dagdag pa ng opisyal, wala pa sa 100% ang collection coverage ng mga lokal na pamahalaan, habang 63% pa lamang ng mga barangay ang may access sa Materials Recovery Facilities o MRFs para sa waste segregation at recycling. Binigyang diin ng EMB-NCR ang kahalagahan ng Republic Act No. 9003 o Ecological Solid Waste Management Act sa pagpapatupad ng source segregation, recycling, composting at tamang pagtatapon ng residual waste. Hindi lamang po trabaho ng gobyerno yung paglilinis ng ating mga basura. Shared responsibility po ang solid waste management. May pananagutan yung bawat household, business establishment, industry, waste generator, atin pong mga local government units at atin pong komunidad. Kasunod ng epekto ng nagdaang bagyo at habagat, patuloy ang regular na paglilinis, declogging at monitoring ng mga daluyan ng tubig sa Maynila upang mabawasan ang pag-ipon ng basura sa mga kalsada at estero, lalo na tuwing panahon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Sa Parañaque, mahigit 200 truckloads ng basura at debris ang inalis mula sa Baclaran Redemptorist Water Channel matapos ang ilang araw na tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Isinagawa ang cleanup operation ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Metro Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways matapos maipon ang mga basura sa waterways na inanod mula sa Manila Bay dahil sa high tide. Ang EPR Act po ay isang paradigm shift sa ating solid waste management. So nasabi ko na po kanina, bukod po sa responsibility ng government at LGU ang waste, dito po under RA 11898, meron po tayong tinatawag na mga obliged enterprises o yung mga producers sa buong life cycle ng plastic packaging. Kailangan po nilang mag-comply dito sa ating EPR Act. Pinaiigting aniya ng Extended Producer Responsibility Act of 2022 ang pananagutan ng mga kumpanya sa pagbawi at pag-divert ng bahagi ng kanilang plastic packaging waste. Target ng EPR law na maabot ang 80% waste diversion rate ng mga obliged enterprises pagsapit ng 2028 upang mabawasan ng plastic waste na napupunta sa landfill at waterways. Nanawagan naman ng EMB-NCR sa publiko na makiisa sa solid waste management sa pamamagitan ng tamang segregation, pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, recycling at responsableng pagtatapon ng basura bilang bahagi ng shared responsibility ng lahat. Elijah Canlas para sa Bayan.